conformed o transformed. Huwag kang umayon kundi magbago. Roma 12:2 Pagbabagong anyo, 1. Nangangailangan ng personal na sakripisyo. Hindi ito madali, natural o automatiko. Ang problema sa mga sakripisyo ng buhay ay ang kanilang pagkahilig na patuloy na makatakas sa altar, na kailangang paulit-ulit na ibalik upang ihain ng paulit-ulit. Ang kaligtasan ay isang saglit, minsan para sa lahat ng karanasan, ngunit hindi maaaring magkaroon ng instant, minsan para sa lahat na buhay na sakripisyo. Ito ay araw-araw, sandali sa sandaling muling pangako na nangangahulugan na ibalik ang ating pagiging matigas ang ulo sa altar, isuko ito sa Diyos ng madalas hanggat kinakailangan. Huwag mong hintayin na bumuti ang dati mong pagkatao o pumayag na mamatay bago tapusin na ang iyong sakripisyo ay tunay na tunay. At huwag mong hayaang panghinaan ka nito sa iyong pakikipaglaban para sa tagumpay ang iyong dating kalikasan at ang iyong muling nabuong espiritu ay magkaaway, na patuloy na nakikipaglaban sa isa't isa. Kaya hindi ka malayang isagawa ang iyong mabubuting hangarin. Galasya 17 minuto, pasado 5:00 ang iyong trabaho ay hindi upang pawiin ang laman, ngunit upang ipako ito sa bawat oras na nais nitong pumalit. Tumatangging hayaan itong pigilan o pahinain ang iyong pangako sa espiritual na paglago. Dalawa ay isang dalawang panig na issue. Ihandog ang inyong mga katawan, bilang isang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos, Roma 12:1. Iyon ay nagsasangkot ng isang determinadong desisyon ng isip at kalooban, dahil ang ating mga katawan ay hindi sumusuko sa kanilang sarili. Hanggang sa kusa mong piliin na ialay ang iyong katawan sa Diyos, ang iyong laman ay kikilos ng walang pigil. Noong nakaraan, inialay ninyo ang mga bahagi ng inyong katawan upang maging alipin ng kasalanan at kasamaan. Kung gayon mabubuhay ka lamang para sa Diyos, Roma 19 minuto pasado 6:00 kapag sumuko ka sa iyong mas mababang impulses, aani ka ng kasalanan. Kapag sumuko ka sa Diyos, inaani mo ang kanyang